Magandang umaga po. Sino pong handa na magpuri sa Panginoon? Say Amen! Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating awitan at sayawan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, at ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailanman, di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailanman, di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Nawitan mo, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailanman, di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kabuti ng Diyos, kabuti ng Diyos sa akin. Yes, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Kabuti ng Diyos, kabuti ng Diyos sa iyo. Kabuti ng Diyos, kabuti ng Diyos sa Kanya. Kabuti ng Diyos, kabuti ng Diyos sa atin. Muli po, kabuti ng Diyos. Kabuti ng Diyos, kabuti ng Diyos sa atin. Kabuti ng Diyos, kabuti ng Diyos sa iyo. Muli po,
Diyos sa Kanya. Yes. Kabuti mo, Panginoon. Kabuti ng Diyos, kabuti ng Diyos sa atin. Ipalakpak! Ipalakpak ang kamay at ating ikaw ay sabayan mo ng inta at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak! Ipalakpak ang kamay at ating ikaw ay sabayan mo ng intak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Palakpakan mo ang Panginoon. Yes, Lord, tunay na napakabuti mo, Lord God. Tunay, Panginoon, na mahal ka namin, Lord God. As we continue to worship you, Lord God, we surrender our hearts to you, Lord God. Punoy mo yung puso namin, Lord God, ng love from you, Lord God. And this love, Lord God, will transcend, Lord God, sa mga taong nakapaligid sa amin, Lord God. And they see, Lord God, how good, how faithful, Lord God, and how big your love for us, Panginoon. Salamat, aking Panginoon. Ito ang awit ng puso ko. Walang ibang Diyos na katulad mo, na nagmahal sa akin ng ganito. Pinisin mo ang lahat ng kasalanan ko. Sa krus ay pinalaya mo. Anong isusukli ko sa kabutihan mo? Walang iba kundi ang puso ko. Ako'y sa'yo. Oh, ang puso ko'y sa'yo. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon. Sa kahinaan ng sitwasyon, Ikaw, O Diyos, ang sandigan ko. Ako'y mananatili sa kalinga mo. Ikaw, Jesus, ang ninanais ko. Ako'y sa'yo.
saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, oh Diyos. Mahal mo na ako bago pa kita minahal. Yes, Lord. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal mo ako. Minahal mo nga ako bago pa kita minahal. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Awitin mo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Kita, aking Diyos. Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal mo ako, Panginoon. Yes, Lord. Tunay na Panginoon, mahal na mahal mo kami, Lord God. Minahal mo kami, Lord God, bago ka pa namin mahalin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for your agape love, Lord God. Because of that love, Lord God, kami ay buhay ngayon, Panginoon. At nararanasan, Lord God, yung mga magagandang bagay, Lord God, na binibigay mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na yung puso namin, Panginoon, punuin mo ng pagmamahal na galing sa iyo, Lord God. Yung tibok ng puso namin, Panginoon, maging katulad ng tibok ng puso mo, Lord God. Lord, may we share your goodness, share your love, share yung blessing, Lord God, na binibigay mo sa amin, Lord God.
Maraming salamat, Lord God. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. We give back all the praises, the honor, and thanksgiving that you deserve alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. 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 Good morning mga kapatid. For the Bible reading, let's hear it from James C. Romans chapter 12, verse 9. Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Thank you. Very good. Okay. January 1, 2026. Habang kayo po ay natutulog sa inyong mga higaan, kami po ay actually we took the opportunity na walang traffic. So kami po ay lumakad papuntang Bicol. So nakuha lang po namin yung biyahe from Manila going to Bicol for 10 hours. Gabi, dapat yon mga nasa 13 hours yun eh. So nakatipid kami ng mga 3 hours. So siguro yun yung traffic sa Metro Manila, no? Yung 3 hours na yon. So January 1, wala pong ka-traffic. So ang bilis ng lakad namin. Pagdating po namin dun sa Bicol, sabi ni Mami Dada, may alert level yang mayon, ba't kayo nandyan? And good thing na January 3, hanggang January 3 lang kami nandun kasi 10th year anniversary namin. Happy anniversary, honey. So, hanggang January 3. After 3 days, yun na nga. Pumutok na po yung bulkang Mayon. Good thing, wala na po kami doon. Nasa na kami? Nasa Manila. Nakabalik na kami sa Manila. Next slide, please. So, Happy New Year. Next. Yan po, si Bulkang Mayon. And sumabog po siya. Next slide, please. Yan, si Bulkang Mayon ay umaapoy, nagagalit. Kaya ang sabi ng mga Chinese nating mga kakilala, dahil yan ay start of the year of the horse, year of the fire horse. It will start on February 17, 2026. Kaya kayo, mga kapatid, ay punta na kayo sa Pungchuya para maswerte. Alam nyo kung kailan maswerte kayo, ha? Kasi pag pinanganak ka na, rabbit, goat, tsaka dog, tiger, sabi nila, friends kayo ni horse. So, ikaw, lucky, ha? Lucky. Pero, pag ikaw ay pig, rooster, dragon, ay rat, hindi kayo friends ni horse, ay kailangan pungshuy ka, pungshuy bili ka sa akin para maswerte, ha? Is it good or bad? Bad, mga kapatid. Very good. Next slide, please. Dahil mga kapatid, it is not the year of the fire horse. Year 2026 is another year of the Lord and always the year of the Lord. Si Lord lang po and not anything else. So mabilis lang po itong 2026 gaya ng 2025, napakabilis lang. And these things, like yung mga feng shui na pinapagawa sa atin, sometimes, and most of the time, it distracts us. Kasi halimbawa, sinwerte ka. Wow, sinwerte. Madami kang nakamit na blessings. Sinong bibigyan mo ng glory?
Si feng shui, di ba? Kasi nagpa-feng shui kaya, kasi nagpadulas ako dyan. Nagpa-feng shui ako eh. You fail to give glory to the person who gives the blessing. You fail to give glory to God, mga kapatid. And that is bad about feng shui. It distracts us for giving to God what is due to Him. And that is not good. So next slide, please. So this 2026, I want us to cling to what is good. Cling to what is good. January 1, 2026. Ano yung usual na ginagawa ng mga nanay? Kasi walang pasok to eh. Walang pasok, tanghali magigising. Ano yung usually ginagawa ng mga magulang? Naglilinis. Kaya ako, nung bata ako, nagigising ako parate na antok ka pa eh, di ba? January 1, nagpuyat ka, mga alauna, alas 2 ka na nagising, no? Pero, may marinig ka, may nagkukaluskos sa gilid, may nag-ayos, may mga planggana na nagkakalat, mga nagpupunas-punas sa dingding. Eh, antok na antok ka pa. So, parang January 1, asar na asar ka kasi nagising ka, no? So, yan po usually yung ginagawa ng mga magulang. And also, ganun din, yung mga katulad ni Tito Jun. Ayan, gagantihan natin si Tito Jun. Kasi parati niya ako minamention. So, si Tito Jun, yan, parati siya na ayaw niya ng makalat. Gusto niya, pag kami nakita siya nakatambak, gusto niya malinis yan. Ayaw niya ng tambak-tambak. Which is also good, right? Kasi ayaw natin ng makalat na bahay. So paglilinis natin, sa paglilinis, may makikita po tayo ng mga dapat itapon, mga sira-sirang gamit, mga ganon. May mga dapat tayong itabi, o sabihin mo, uy, binili ko pala to sa Shopee, nakalimutan ko na. Mga dapat itabi. Or, pagtingin nyo, uy, may mga pictures, uy, may mga ganitong alaala, uy, naalala ko si mga ganito. And those are things that brings back memories. So for this morning, we're going to talk about some things to be released, some things to be retained, and some things to be remembered. This 2026. So number 1, some things must be released. Mga kapatid, ano po ang nire-release nyo pag umaga? Pag umaga, siyempre, wiwiwi ka, pupupu, tapos utot, yan, ganyan, di ba? Normal yan eh, di ba? Bakit? Pag hindi mo ginawa sa umaga, anong mangyayari? Sakit ng tiyan mo for the whole day. Parang parang hindi mapakali yung mapakiramdam mo. Parang may kulang kang ginawa, di ba? Kasi that is something which is bad. Something na dapat mong i-release. Iwiwi mo yan. Ipupo mo yan. Iutot mo yan. Pero mga kapatid, wag po dito ha. Mamaya na lang po. Dun sa tabi-tabi ha. Okay. Dahil hindi po magandang tinatambak yan sa tiyan natin. Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ano po ba yung dapat nating itapon? Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Mga kapatid, mga part ng New Year's resolution natin, forgetting what is behind. Yung mga nakalipas na hindi magaganda. Yung mga part of the New Year's resolution. Ayaw ko nang magagalitin, ayaw ko nang maging bad temper, ayaw ko na ng bad habit, yung pagkain ng chicharon, ayaw ko na yan. Mga bad diet natin, may iwasan natin, no? Because this will lead us to kapahamakan. So, for us Christians, ano po ba yung mga bad things that we should release this 2026 at kalimutan? Next slide. Some things to be released. Ayan, dami. Isa-isahin po natin ha. So, mga alas 3, okay lang po sa inyo? Hindi, joke lang. False doctrine. Tandaan po natin, ano po yung pinaka-doctrine na dapat araw-araw, oras-oras nating binabasa? It is the Bible. If it's outside the Bible, it is not doctrine anymore. So, we should not remove and we should not put in to what is already written in the Bible. Kung anong nasusulat, yun ang ating gagawin. Kung ano hindi nasusulat, yun yung wag nating gagawin. Because aside from the Bible,
that will become a false doctrine. Philosophies of men, ayan, yung mga feng shui. Tradition of men, eto, bagong-bago, hit na hit ngayon. Traditions of men. May namatay pa, di ba? Tama? Mga tradisyon. Yung nagpulong-pulong sila doon sa maliit na skinita at nagbuhat-buhat sila. Alam nyo na po yun. Ayokong banggitin kasi baka may mga deboto. Tradition daw nila. Pero mga kapatid, tandaan po natin yung sinabi ni Jesus Christ together with the Samaritan woman. Ano bang sabi ni Jesus Christ? There will come a time na hindi nyo na kailangan pumunta sa Jerusalem or doon sa place of worship nyo. Pwede na kayong mag-worship anytime, anywhere, any place. Why would you go there? Makipagsiksikan ka doon, makipagbalyahan ka doon, when you can just go on the smallest side of your room, gusto mo siksik mo yung sarili mo doon ka mag-pray. And that is okay, right? You don't need to do anything about makipagbalyahan pa doon sa maliit na iskinita. Foolish demands, fleshly deeds, fornication. Ito, nauuso to eh. Mga patago lang to. Fornication, sex outside marriage. It becomes a norm. Netflix, Disney, it became a norm. But it is not normal. These are things that you have to release. Uncleanness, inordinate affections, evil desires, covetousness. Ano ba yung covetousness? Yan po yung pagtingin-tingin po natin sa Facebook tsaka Twitter. Kita mo, ang ganda ng bahay ni ganito. Ang ganda ng bag ni ganito. Gusto ko din, meron ako niyan. Ako, kailangan ko magtrabaho talaga. Covetousness. Anger, wrath, malice, blasphemy, abusive speech, and lying. Things that we should release. And these are called sin. And sin is a parasite, mga kapatid. Parasite. Ano po ba yung parasite? Parasite ay yung bulate, mga kapatid. Yung bulate na nandun sa loob ng tiyan ng tao. Dahil ano yan? Yung mga bulate, anong ginagawa niyan? Yung mga bulate na yan, hindi yan, free swimming lang dyan. They will multiply, mga kapatid. They will make themselves many. Padami ng padami yan. Hindi kanyan papatayin agad. Small sins lang yan eh. Small sins. Pero yung unti-unti kang tatapyasan ng nutrients. And then, you will become malnourished. And then, you get to live your life with painful stomach, ubo ka ng ubo, makati yung puwitan mo. Then finally, pag sobrang dami na nila talaga, ay puputok na lang yan sa loob at kung saan-saan sila magpupunta. Mga kapatid, ganyan po ang kasalanan. Huwag po nating paramihin. I-release po natin, mga kapatid. Iutot nyo po yan. Ilabas nyo po yan. Hindi po yan maganda sa katawan. Do not be fooled, mga kapatid, sa simple sins. Una, konting mura lang. Pag lumaki, ayan, malulutong na yung pagmumura. Noong una, konting kupit lang, ma'am, 5 piso, ganon. Ngayon, nagnanakaw na. Dati, konting sulyap lang sa babae. Ngayon, adulterous na. Fornicator na. Dati, konting kibot, nagagalit lang. Ngayon, pumapatay na. Simple sins, mga kapatid. Simpleng tampuhan lang. Ngayon, nambabash na sa Facebook. Mga kapatid, that is not healthy. Ilabas natin, itapon natin po iyang mga yan. You have to release all the sins of the past and be holy in the eyes of God. Number 2, some things to be released now, some things must be retained. We must retain our foundation in Christ. 1 Corinthians chapter 3, verse 11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Pag sinasabi nating foundation, ang naiisip ko parati dito si MA si Kuya MA. Kasi nung nag-speak siya dati as an engineer, syempre, anong isipin natin? Pundasyon eh. Dapat yung building matibay. Kaso di ko masasabi yun, hindi ako engineer. Ang masasabi ko lang is yung something na example ko ay yung
related to my profession. And a good example of a very good foundation, mga kapatid, is, next slide, ay ang mga alipunga, buni, an-an, mga fungal infection. Bakit good foundation? Mga kapatid, tingnan nyo yung mga alipunga, buni at an-an na yan, ang hirap-hirap po niyang gamutin. Alkoholan mo, linisin mo, scrub mo, gusto mo, sandpaper mo pa yan, hindi yan matatanggal agad-agad. Yung iba, sa sobrang katinga, yung iba, sinusunog pa eh. Pero mga kapatid, hindi pa rin po yan mamamatay. Kahit itrosid mo yan ng 14 days, minsan pabalik-balik po sila. You wanna know why? Dahil, next slide, kikita mo po sila, yan po yung microscopic niyan. Yung mga tangkay niyan, it's not in the outside. Yan po ay papasok deep in your skin. Kaya kahit anong palit ng skin mo, nandun pa rin siya sa ilalim. At tutubo pa rin siya. Kaya kailangan nyo 2 weeks, 3 weeks, sometimes a month na nagpapahid pa ng mga gamot or umiinom na ng mga gamot. Dahil maganda ang kanilang foundation. Kaya mga kapatid, maging buni at alipunga po tayo. Dahil dapat tayo maging matibay ang ating pundasyon. Pundasyon kanino? Foundation kay Lord. Foundation sa ating Panginoong Jesus. Dahil mga kapatid, siya lamang po, Jesus Christ, your faith's firm foundation. Mga kapatid. Not even in death can overcome you. Build your life with Christ at the center and your life will be blessed. Mga kapatid, how do you get a good foundation with our Lord? Paano lalalim ang inyong pananampalataya sa Panginoon? It's hearing and hearing, listening and studying the Word of God in the Bible, mga kapatid. That is the only way that you will grow. So, you have to retain your foundation in Christ. And next, you have to retain your focus. Colossians chapter 3, verse 1 to 2. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Mga kapatid, if there are things above, there are things below, right? So ano po ba yung mga things below? Next slide, please. Ito, yung si Maslow, Hierarchy of Needs. Sabi niya dyan, physiologic needs, ayan, yung mga pagkain, tubig, sleep, normal yan, di ba? Basic necessities of life. Safety, love and belongingness, pataas ng pataas, until you reach the point of self-actualization. Nakuha mo na yung gusto mo sa sarili mo. And finally, Lord willing, you will look up to God. Mga kapatid, kung parating nasa isip lang po natin ay ang pagkain, ang tubig, ang sleep, ang bahay, mga kapatid, I'll call you a baby Christian. Dahil yun lang ang gusto nyo eh. Gusto nyo lang kumain, matulog, baby. Pero, if your concern now is safety, yung parang gusto ko parati akong safe, I call you a toddler. Pero pagka ang concern ninyo is love and belongingness, ito, yung sumasama na sa small group, pasama-sama na sa church, sa small discussion, love and belongingness. Yan po yung mga youth. Dahil una natin silang nakukuha while they are youth kasi gusto nila ng love and belongingness. But they are youth or adolescent. We have to strive higher, right? Kailangan nating umakyat yung ating, yung gusto nating ma-achieve. Next step is prestige and self-accomplishment. Oh, ito. Yung mga gustong-gustong pinupuri sila. Uy, Brad, ang galing-galing mo. Uy, sis, pastora, pastor, galing nyo. Yung mga taong taas noo. Dahil gustong-gusto nila ng self-accomplishment.
mga kapatid. I'm not saying yung pastor natin, I'm not saying them, okay? Yung mga pastor na gustong-gusto na itinataas sila. Those people I call immature adulthood. Ayun po, self-esteem. They haven't reached self-actualization. Mga kapatid, but if you reach the self-actualization, I call you an intelligent and mature person. And finally, we will be able to call you Christians who are looking for the things above. So what are the things above? And these are the godly things. Number 1, a deeper knowledge in Jesus, a clean and holy life, godly virtues, yung fruits of the Holy Spirit, holiness in our domestic life, holiness in social life, in social media, an effective prayer life, parating nagdadasal, and a fruitful witness. Ayan, maganda yung fruitful witness. Yan din po yung gustong-gusto ko po sa sa an-an yung nakakahawa. Kasi parang konting dikit mo lang na ganun. Konting beso-beso mo lang, after a week, nandyan na sa'yo. Di ba? Konting pitik mo lang na gano'n, nandun na sa kapwa mo. Mga kapatid, maging buni at alipunga kayo na nakakahawa yung pagiging Kristiyano ninyo. Kita mo si Uncle Lee, kita mo si Brad, na maganda yung ginagawa niya, napaka-successful niya, maganda na nagpe-pray siya, nakikita namin na nagsasamba siya. Sa Facebook niya, nakikita namin kung gaano siya ka-devoted sa ating Panginoon. Nakakahawa, mga kapatid. Madikitan mo pa lang, para kang na-uplift na. Nadikitan mo pa lang, parang feeling mo, Kristiyano ka na din. Nakakahawa, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, ayaw po natin na mapunta dun sa isang parte. Dahil dalawa lang naman po yan Dalawa lang papatunguhan natin in the end. We have to retain our focus to the godly things, which is, where is it bound? Heavenward or hellbound? Things above, heavenward. Papuntang langit yan. If you do not do these things, isa lang po ang papatunguhan natin. And that is dun sa kumukulong asupre na nagbabaga at kumakain ng kaluluwa, na kumukulo, na walang hanggang kaparusahan. Nakakilabot, no? Niluluto ka, hindi ka namamatay. Pinapasok ka, hindi ka nakakaalis. Gusto niyo po ba yon? Ayan, malapit na po ang summer, March and April na. Totodo na naman po natin yung mga aircon natin or mga electric fan natin. Dahil konting init lang, di ba? Parang ayaw mo na, nagpapawisan ka na. This is 1,000 more painful, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, if you do not shy away from the bad things, doon po tayo pupunta. Mga kapatid, tignan po natin ating mga magulang, ang mga kapatid, ang mga kamag-anak. Kung hindi pa po sila kasama at kabilang sa ating iglesia, mga kapatid, sana mahawahan po natin sila. So mga kapatid, we must retain our foundation and we must retain our focus to God. And lastly, mga kapatid, some things must be remembered. Ano ba yung mga dapat natin tandaan? At mga dapat nating alalahanin? Those person who helped you na maging successful, those people who are your family and friends. And remember, yung mga trials and failures na nangyari sa atin. Ito yung magpapatibay sa atin, mga kapatid. Those mistakes and failures, dun sa mga nagkamali tayo, alalahanin natin. Dahil whatever doesn't kill you, makes you stronger, mga kapatid. And most especially, mga kapatid, please and always remember this 2026, next slide, remember our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, dahil siya lamang po ang tanging daan papunta sa ating focus, which is going to
heaven, mga kapatid. That is the only way to live our life. Sa mga non-believers, inaanyayahan ko po kayo, mga kapatid. Today is the day na mag-decide po kayo. Accept Jesus as your Lord and Savior. Repent, believe, and be baptized. Huwag nyo na pong antayin po ulit yung next na New Year. Matagal pa po yun. Malay nyo, wag naman po sana. Malay nyo, mga kapatid, accept natin agad ang ating Panginoon. Repent, believe, and be baptized. So, for this morning, we should always remember, cling to what is good. We must release our small sins and forgive and forget. We must retain our foundation and focus to God. And lastly, we must remember and cherish our friends, our family, our brothers and sisters in Christ, and most especially, our Lord and Savior, Jesus Christ. So mga kapatid natin na mga Kristiyano na, 2026, mga kapatid, let us put our focus again to our Lord Jesus Christ. Dahil sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga kapatid, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. This new year is another opportunity for us to do good, to do what is right. Kalimutan na po natin yung mga nakalipas. Pero let us look forward dun sa maggagawa po natin good this year. Always cling to what is good. Always cling to our God. So for the conclusion, how tight are you holding? How tight are you holding, mga kapatid? Ikaw ba ay parang masking tape na konting fluid lang, konting luha lang, onion, balat sibuyas. Konti napagalitan ako. Ay, nawala na kagad sa chapel. Nawala na kagad sa church. Napunit na ang dikit. Hindi nakakling to what is good. Or ikaw ba ay scotch tape or packaging tape? Matibay ito, madikit, di ba? Kahit anong baltak mo, hindi matatanggal. Pero biglang manik mo lang ng konti, nasugatan lang yan. Nako, ano lang yung ego, oh my goodness. Nawawala, napupunit. Di ba? Pagka yung scotch tape, and yung packaging tape, nanik mo lang ng konti, anong mangyayari? Ang bilis, di ba? Punit kagad yan eh. Or ikaw si Elmer's glue. Elmer's glue. Sabi na, wood glue din daw to eh. Maganda to eh. Pag pinagdikit mo yung kahoy, matibay. Or kaya picture mo sa di ba? Picture mo sa paper, pag dinikit mo, matibay. Hindi natatanggal agad. Pero kalaunan ng panahon, mga kapatid, pag natuyot na, kinapos na natuyot, natatanggal yung picture. Ang bilis lang, ganun mo lang tanggal na. Ganun po ba tayo? Or tayo ay isang mighty band. Pero sometimes itong mighty band to, minsan pumapalya din to eh. What mighty band I'm talking about is not the mighty band. And instead, it is the band of Jesus Christ and His apostles. That is a mighty band. Our band together as a brothers and sisters, and that is ang band na tubos ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo, mga kapatid. That is the love and friendship with our Lord and Savior Jesus Christ. So this 2026, next slide, cling to what is good. Dapat ganito po ang kapit nyo, ha? This 2026, ganyan katibay, ha? Hindi po tayo bibitaw. Cling to God. But you are to hold fast to the Lord your God. Joshua chapter 23 verse 8. Para kahit anong pagsubok ang dumating this 2026, kahit anong mangyari, you have to cling to our God. Cling to what is good. Because, mga kapatid, your life and salvation depends on Him. Depends on our God. Magandang umaga po, mga kapatid. Okay. Let us pray. Tayo po tayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, sa mga sa lahat, Ama,
kayo po ay pinapapurihan namin, pinapasalamatan at dinadakila at kinikilala na kayo po ay may lalang sa amin at ang tanging tao at Diyos na kaya na makakita ng kung ano man ang parating sa amin this 2026. Sa inyo lamang po namin inilalagak ang aming future. Sa inyo lamang po namin ibinibigay lahat ng aming trust and faith in you, O God. Keep us safe, keep us blessed, and keep us forever in your favor, and keep us always in your mighty hand. Lord, we ask that you cover us and protect us always and forever this 2026 until the day we see each other, Lord God, in heaven. Keep us safe, keep us matured, and help us grow mature in our life, in reading the Bible, and as a Christian. Forgive us from all our sins, and keep us always in your mighty hand. And all this we pray in your mighty name, Lord Jesus. Amen. As we sing this song, let's surrender our hearts to God and pa-restore natin to sa Panginoon. Kasi last year, marami tayong problema, maraming trials na tayong pinagdaanan, and it destroy us. And God give us this year to be restored at pabago yung puso natin sa Kanya na maging katulad ng tibok ng puso niya. Sa bawat patak ng luha, sa akin
salamat, Panginoon. Ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon, ay sa iyo lamang. We give back all the praises, honor, and thanksgiving that you deserve alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash, take a screenshot of the transaction receipts and send it to, and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.